Hindi para sa kanya ang maliit na kahon na yon. Alam na alam iyon ni Alara sa sandaling makita niya ito. Nakatago sa ilalim ng isang bunton ng mga dokumento sa personal na aparador ni Marco. Gawa ito sa asul na velvet at sa itsura pa lang ay mamahalin na. Mula sa ibaba, rinig na rinig niya ang masayang tawanan ng kanilang mga bisita. Ang malamyos na tugtog ng pamaskong kanta, ang boses ng kanyang asawa, si Marco, na puno ng sigla habang kinakausap ang mga kaibigan nito sa kanilang Noche Buena party. Napangiti si Alara habang hinahaplos ang kanyang biluging tiyan. 5 buwan. 5 buwan na ang anghel sa sinapupunan niya, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang simbolo ng kanilang perpektong buhay. Si Marco ang arkitekto ng lahat ng ito, ang kanilang magandang bahay, ang matatag nilang pamumuhay, ang kaligayahang nararamdaman niya. Siya ang haligi ng kanyang mundo. Kaya naman, nang buksan niya ang kahon at makita ang isang eleganteng relo ng pambabae na may maliliit na diamante, ang unang pumasok sa isip niya ay isa itong sorpresa, ngunit hindi para sa kanya. May isang maliit na card na nakasuksok sa gilid. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Para sa aking nag-iisang Reyna. Ay, hindi Alara ang pangalan niya. At tiyak na hindi rin ito para sa ina ni Marco. Isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang isantabi ito. Baka corporate gift lang. Baka para sa isang kliyente. Maraming posibleng paliwanag. Isasara na sana niya ang kahon nang marinig niya ang boses ni Marco mula sa balkonahe ng opisina. Papalabas na sana siya para tanungin ito nang marinig niyang may kausap ito sa cellphone. Oo, natanggap ko. Mamaya, kapag tulog na siya. Saglit na huminto si Marco. Rinig ni Alara ang pagbuntong hininga nito. Konting tiis na lang, mahal. Once matransfer lahat ng assets sa international accounts, wala nang habol ang buntis na yon. Ang buntis na yon. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang masayang tugtugin mula sa ibaba ay tila naging isang malayong ugong na lamang. Ang bawat salita ay parang matatalim na punyal na sumasaksak sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Of course, isasama kita. Ikaw ang reyna ko, Isabel. Tayong dalawa ang magsisimula ng bagong buhay. Kalimutan mo na si Alara. She's just part of the old baggage. Nabitawan niya ang kahon. Ang pagkalabog ng relo sa sahig na gawa sa Nara ay lumikha ng isang matinis na tunog sa katahimikan ng silid. Kasabay nito ang pagbagsak ng lahat ng pangarap at tiwala na binuo niya sa loob ng maraming taon. Isabel, iyon pala ang pangalan ng reyna. Hindi siya umiyak. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang sakit ay napalitan ng isang malinaw at nakakapasong galit. Dahan-dahan niyang pinulot ang kahon, isinara ito at hinawakan ng mahigpit. Bumalik ang lakas sa kanyang mga binti. Ang bawat hakbang niya palabas ng opisina ay may bigat, may determinasyon. Paglabas niya sa balkonahe, napatingin sa kanya ang lahat. Ang mga ngiti ay nawala sa mga labi ng kanilang mga bisita. Ang musika ay tila kusaring huminto. Nakita nilang lahat ang ekspresyon sa mukha ni Alara. Isang ekspresyon na hindi pa nila kailanman nakita. Si Marco, na nakangiti pa habang ibinababa ang kanyang cellphone, ay natigilan. Ang nangiti niya ay unti-unting naglaho nang makita ang asawa na papalapit sa kanya na may daladalang isang maliit na kahon na asul. Huminto si Alara sa mismong harapan na niya. Itinaas niya ang kahon sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang boses, bagamat bahagyang nanginginig, ay matatag at puno ng yelo. Sino si Isabel, Marco? Tapos na ang party. Nagsialisa ng mga bisita na parang mga aninong nagmamadaling umiwas sa isang sakuna. Walang nagpaalam, walang nagsalita. Ang naiwan na lang ay ang katahimikan na binabasag lamang ng mahinang ugong ng refrigerator at ang mga tirang pagkain sa mesa.
mga piping saksi sa pagguho ng isang perpektong pamilya. Hindi sinubukan ni Marco na magpaliwanag. Matapos ang tanong na iyon ni Alara, sa harap ng lahat, hinila niya ito papasok sa kanilang kwarto. Doon, ibinuhos niya ang lahat ng kasinungalingan, hindi sa paraan ng pagsisisi, kundi sa paraan ng pag-aakusa. Oo, may iba ako. Sigaw niya, at ang bawat salita ay sampal sa mukha ni Alara. Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa pagiging perpekto mo. Sa pagiging perpekto ng buhay na to. Nasasakal ako. Hindi sumagot si Alara. Pinakinggan lang niya ang lahat. Tinatanggap ang bawat salita na parang lason. Hinahayaang pumatay ito sa lahat ng natitirang pagmamahal sa puso niya. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Naupo siya sa sala sa gitna ng kalat habang si Marco ay mahimbing na natutulog sa kanilang kwarto na para bang wala siyang sinirang mundo. Hinaplos ni Alara ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya, ang tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan para huminga. Hindi para sa sarili niya ang gagawin niya. Para ito sa kanila ng anak niya. Pagsikat ng araw, hindi luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, kundi isang desisyon. Isang desisyon na kasing tigas ng diamante sa relong para dapat kay Isabel. Dahan-dahan siyang tumayo. Walang ingay. Pumasok siya sa opisina ni Marco, binuksan ang laptop nito. Ginamit niya ang password na alam niya, ang petsa ng kanilang kasal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinuha niya ang isang maliit na USB mula sa kanyang drawer. Isinaksak niya ito. Sinimulan niyang kopyahin ang lahat. Mga financial statement, mga bank record, mga email. Lahat ng mahahanap niya. Bawat file ay isang bala. Bawat dokumento ay isang armas. Pagkatapos, binuksan niya ang sarili niyang laptop at nag-search. Best Annulment Lawyer in Manila. Isang pangalan ang lumabas sa itaas. Attorney Celso Romero. Kilala sa pagiging agresibo at matalino. Walang sinayang na sandali si Alara. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag. Makalipas ang 3 oras, nasa harap na siya ni Attorney Romero. Isang lalaking nasa edad 50 na may seryosong mukha at matalas na mga mata. Inaasahan ng abogado na makakakita ng isang babaeng umiiyak, puno ng emosyon. Ngunit ang nakita niya ay si Alara, kalmado, diretso kung magsalita at may daladalang USB. Ito po ang lahat ng kailangan ninyo. Sabi ni Alara, inilapag ang USB sa mesa. Gusto kong mag-file ng annulment at gusto kong i-freeze ang lahat ng aming conjugal assets. Ngayon din. Napahanga si Attorney Romero. Tiningnan niya ang mga paunang dokumento. Malinaw na may plano siyang ilipat ang pera sa mga offshore accounts. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Pero Mrs. Sandoval, mabilis din kumilos si Marco. Baka maunahan niya tayo sa korte. Tumango si Alara. Alam niya iyon. Kaya meron siyang isang huling baraha. Ang pinakamalaki at pinakamapanganib sa lahat. May isa pa po akong gagawin, sabi niya sa abogado. Ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Paglabas niya ng opisina ng abogado, hindi siya umuwi. Tumigil siya sa isang coffee shop. Kinuha niya muli ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang matagal ng kaibigan, isang real estate broker. Lisa, si Alara to. Alara, Merry Christmas, Kailangan kong maibenta ang bahay. Putol ni Alara sa pagbati. Ang bahay namin ni Marco. Ngayon na. Natahimik si Lisa sa kabilang linya. Ano? Pero, bakit? Huwag ka nang magtanong please. Kailangan ko lang ng pinakamataas na offer sa lalong madaling panahon. Kahit medyo mababa sa market value, tatanggapin ko. Basta mabilis. Iyon ang kanilang pinakamalaking pag-aari. Ang bahay na siya mismo ang nagdisenyo. Ang tahanan na pinangarap niya. Ngunit ngayon, isa na lang itong asset. Isang pondo para sa digmaan na kanyang sisimulan. Kinagabihan,
Habang nakaupo sa sahig ng isang maliit na apartment na pansamantala niyang nirentahan, nakatanggap siya ng text message. Galing ito kay Lisa. May offer na. Matatapos ang bayad in 24 hours. Isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa mata ni Alara. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng tagumpay. Sa isip niya, naririnig niya ang pagring ng cellphone ni Marco. Ang boses ng isang bank manager o marahil ang boses na ng kanyang sariling abogado na nagtatanong kung bakit may malaking halaga na pumasok sa kanilang joint account mula sa pagbenta ng kanilang bahay. At pagkatapos, ang tawag mula kay Attorney Romero na formal na nagpapaalam tungkol sa kasong isinampalaban sa kanya. Napasandal si Alara sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagsimula na ang digmaan at siya ang unang nagpaputok. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa marangyang opisina ni Marco Sandoval. Lumipad ang kanyang Montblanc pen at tumama sa pader na salamin. Nag-iwan ng itim na mantsa ng tinta. "Ano ang sinabi mo?" Sigaw niya sa kausap sa telepono. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. "Frozen? Paanong nangyari yan?" Ang boses sa kabilang linya, ang kanyang personal banker, ay kalmado ngunit pinal. "May court order po, Sir Marco. Hindi po natin magagalaw ang kahit anong account ninyo hanggat hindi ito naaayos." Ibinagsak ni Marco ang telepono. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang kanyang karaniwang kalmado at kalkuladong itsura ay napalitan ng purong pagkagulat at galit. Si Alara, ang kanyang mabait, ang kanyang tahimik, ang kanyang sunod-sunurang asawa. Paanong nagawa nito ito? Una, ang email mula sa bangko kaninang umaga. Isang credit notification para sa isang napakalaking halaga. Ang bayad para sa kanilang bahay. Bago pa man niya matawagan si Alara para tanungin kung anong kalokohan iyon, sumunod ang tawag mula sa isang Attorney Cesar Romero. Isang petisyon para sa annulment at isang mosyon para i-freeze ang lahat ng kanilang ari-arian. Nagawa siyang unahan ni Alara. Nag-init ang kanyang mga tainga. Ang babaeng inakala niyang durog na durog at iiyak lang sa isang sulok ay nagawang magplano ng isang perpektong kontra-atake. Ibinenta ang bahay, kumuha ng pinakamagaling na abogado. At ngayon, pinutol ang kanyang daluyan ng pera. Ang pera, hindi lang ito para sa bagong buhay nila ni Isabel. Ang perang iyon, kailangan niyang mailabas ng bansa sa lalong madaling panahon. May mga taong naghihintay. Mga taong mas mapanganib kaysa sa isang nagagalit na asawa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Isabel. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Marco, anong nangyayari? Tinatawagan kita kanina pa. Totoo ba yung sinasabi ng mga staff na nag-file si Alara na tumahimik ka?" Putol ni Marco sa kanya. Isang bagsik na hindi pa kailanman nakita ni Isabel. Natigilan si Isabel. "Marco, kasalanan mo to." Sigaw ni Marco, itinuturo siya. "Kung hindi ka lang nagpumilit sa lintik na relong yon, kung hindi ka lang nag-iwan ng card, napakadesperada mo." Nangunot ang noo ni Isabel, nasasaktan. "Ako? Paanong naging kasalanan ko? Ikaw ang nagsabing malapit mo nang ayusin ang lahat." "Ayusin? Paano ko aayusin to ngayon?" Halos isubsob ni Marco ang kanyang mukha sa mesa. Sinusubukang mag-isip. Ang mga international transfer, kalahati pa lang ang naipapadala niya. Ang natitira ay naipit na sa mga lokal na bangko. Mga bangkong hindi na niya magalaw. Nagring muli ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Isang numero na alam niyang kailangan niyang sagutin. "Hello." Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon. "Mr. Sandoval, I trust that our investment is on schedule?" Napalunok si Marco. "Yes, sir. Nagkaroon lang ng counting aberya sa bangko. Isang technical issue, but I will resolve it." "You better."
sabi ng boses. You know what happens to ventures that fail to deliver. Make sure you resolve it soon. Ibinaba ng kausap ang telepono. Napatingin si Marco kay Isabel na nakatayo pa rin doon. Takot ang mababasa sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang takot ni Isabel ay nagbigay sa kanya ng ideya. Isang marumi, ngunit mabisang ideya. Lumapit siya rito, ang kanyang galit ay napalitan ng isang mapanlin lang na kahinahunan. Hinawakan niya ang mga pisngi nito. Sorry, mahal. Sorry. Nabigla lang ako. Sabi niya sa malambing na boses. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya tiningnan ni Marco sa mata. Sa halip, ang tingin niya ay nasa bintana. Sa nagtataasang mga gusali ng syudad, ang imperyong binuo niya. Ang imperyong hindi niya hahayaang gumuho. Gagawin natin siyang kontrabida sa sarili niyang kwento, bulong ni Marco. Tumawag siya sa kanyang abogado pagkatapos ay sa isang contact sa isang malaking media outlet. Nagsimula siyang maghabi ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang asawang maluho. Isang babaeng hindi marunong makontento. Isang asawang nangangaliwa na gustong makuha ang lahat. Tiningnan niya ang wedding picture nila ni Alara na nasa kanyang mesa. Dinampot niya ito. Ang nakangiting mukha ng kanyang asawa ay tila nang uuyam sa kanya. Ngumisi si Marco nang may kasamaan. Hinigpitan niya ang hawak sa picture frame hanggang sa mabasag ang salamin nito. Gusto mong makipaglaro, Alara? Sabi niya sa kanyang sarili, habang isang maliit na patak ng dugo ang tumulo mula sa kanyang daliri. Sisirain kita sa paraan na hinding-hindi mo malilimutan. Ang umaga ay dumating nang may kasamang bagyo. Hindi ito bagyo ng ulan at hangin, kundi bagyo ng mga salita at akusasyon. Nagising si Alara sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Mga tawag, mga text message, mga notifikasyon. Nang buksan niya ang kanyang social media, isang malaking dagok ang sumalubong sa kanya. Kilalang arkitekto, iniwan ng bilyonaryong asawa matapos makuha ang milyones mula sa pinagbentahan ng bahay? Iyon ang headline ng isang sikat na online gossip site. Sa ilalim nito ang kanilang wedding picture. Ang masaya nilang mga mukha ay ginawang pabalat ng isang iskandalo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang artikulo. Puno ito ng mga kasinungalingan, mga kalahating katotohanan na binaluktot para magmukha siyang demonyo. May mga source na nagsasabing maluho daw siya, laging nag-shopping sa ibang bansa. May pahiwatig na meron siyang ibang lalaki, kaya siya nakipaghiwalay. Ginawa siyang mukhang pera, isang manggagamit na iniwan ang mabait at masipag na si Marco Sandoval. Si Marco, alam niyang gawa ito ng asawa niya. Ito ang ganti nito. Marumi, mababa, at personal. Sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Ang iba ay nag-aalala. Ang iba ay nagtatanong. Ang iba, masakit man, ay tila naniniwala sa kanilang nabasa. Alara anak, totoo ba to? Tanong ng kanyang ina sa telepono. Ang boses ay garalgal sa pag-iyak. Tumawag ang mga tita mo. Nakakahiya. Bakit hindi mo nalang ayusin ang problema ninyo? Isipin mo ang reputasyon ng pamilya natin. Hindi totoo yan, ma. Sagot ni Alara. Ngunit ang kanyang boses ay mahina. Halos walang lakas. Parang gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Pero saan siya magsisimula? Paano niya ipapaliwanag ang sakit ng kataksilan nang hindi dinudurog ang puso ng sarili niyang ina? Bawiin mo na ang kaso, anak. Pakiusap ng kanyang ina. Para matahimik na ang lahat. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Alara sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, umagulhol siya. Umiyak siya, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan. Sinisira ni Marco hindi lang ang pangalan niya, kundi pati ang tiwala ng mga taong mahalaga sa kanya. Kinailangan niyang lumabas para bumili ng pagkain. Sa lobby pa lang ng apartment,
Ramdam na niya ang mga tingin, ang guard, ang receptionist, ang ilang mga residenteng nakasabay niya sa elevator. Lahat sila ay tumitingin sa kanya na para bang kilalang kilala siya, na para bang hinuhusgahan na siya. Sa grocery, isang babae ang walang pagsalang bumulong sa kasama nito. Uy, di ba yan yung asawa ni Sandoval? Yung mukhang pera. Napatigil si Alara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, hindi niyo alam ang totoo. Ngunit nanigas lang siya sa kanyang kinatatayuan, iniwan ang kanyang cart at mabilis na lumabas ng grocery, dala ang pusong tila pinipiga. Pagbalik niya sa kanyang apartment, naupo siya sa dilim. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang digmaang hindi niya kayang ipanalo. Tiningnan niya ang kanyang tiyan. Anak, paano na tayo? Bulong niya. At doon, sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, may isang bagay na nagbago. Ang mga salitang yon, "Anak, paano na tayo?" ay hindi tanong ng pagsuko. Ito ay tanong ng paghahanap ng paraan. Tumayo siya at binuksan ang ilaw. Lumapit siya sa isang kahon, sa sulok, ang tanging bagay na dinala niya mula sa dati nilang bahay. Sa loob nito ay ang kanyang mga luma at hindi natapos na mga plano at disenyo. Mga sketch ng mga bahay na pangarap niyang itayo. Hindi mga mansyon, kundi mga simple, matitibay at magagandang tahanan para sa mga ordinaryong pamilya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na nakakatakot, pero kasabay nito ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Sabi ni Marco, mukha siyang pera. Sabi ng mundo, manggagamit siya. Sige. Gagamitin niya ang pera, pero hindi para sa sarili niya. Binuksan niya ang kanyang laptop, hindi para magbasa ng mga masasakit na komento, kundi para magsulat. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi para sagutin ang mga mapanghusgang tawag, kundi para mag-post ng isang bagay sa kanyang personal na social media page. Isang simpleng pangungusap lang. Isang pangungusap na magiging pundasyon ng kanyang pagbangon. Coming soon! A home built on hope. Siya pa'y tahanan ng pag-asa. Ang post na yon ay parang isang bato na inihagi sa isang tahimik na lawa. Noong una, tila walang nangyari. Ngunit unti-unti, kumalat ang mga alon. Nag-umpisa sa mga komento ng pagtataka. Sinundan ng mga mensahe ng suporta mula sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. At di nagtagal, napansin ito ng media, hindi ng mga gossip writers, kundi ng mga lehitimong mamamahayag na naintriga sa misteryosong post ng babaeng nasa sentro ng iskandalo. 2 araw matapos ang kanyang post, nagpatawag si Alara ng isang maliit na press conference. Hindi sa isang mamahaling hotel o restaurant, kundi sa isang simpleng function room na nirentahan niya. Iilan lang ang imbitado, karamihan ay mga female journalists at mga kilalang social media influencers na tumatalakay sa mga isyu ng kababaihan. Nang humarap si Alara sa kanila, hindi siya ang kaawa-awang biktima na inaasahan ng iba. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakatali lang, at ang tanging alahas sa kanyang katawan ay isang maliit na kwintas. Ang kanyang pagbubuntis ay kitang-kita na, at hinahawakan niya ang kanyang tiyan na para bang humuhugot dito ng lakas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit malinaw. Marami po ang sinasabi tungkol sa akin ngayon. Marami ang hinuhusgahan ng aking pagkatao batay sa mga headline na nababasa nila. Huminto siya at tiningnan ang bawat isa sa kanila. Hindi po ako narito para sagutin ang mga akusasyong yon. Hindi ako narito para makipag-away. Narito ako para magtayo. Kinuha niya ang isang remote at sa screen sa likod niya, lumabas ang isang logo. Isang bahay na ang bubong ay hugis puso at sa ilalim nito ay ang mga salitang tahanan ng pag-asa. Ang pinakamasakit na mawala sa isang tao
lalo na sa isang ina, ay ang kanyang tahanan. Patuloy ni Alara. At sa pagkakataong ito, may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Ang pakiramdam ng seguridad, ang lugar kung saan mo palalakihin ang iyong mga anak. Nang mawala sa akin yon, naisip ko, paano na ang mga babaeng walang-wala talaga? Yung mga nanay na mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak? Gagamitin ko po ang perang nakuha ko mula sa pagbenta ng ari-arian na bahagi rin ng aking pinaghirapan para simulan ang tahanan ng Pag-asa Foundation. Isang proyektong magtatayo ng mga abot-kaya at disenteng bahay para sa mga single mothers na nangangailangan. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa pagbibigay ng bagong simula. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos, isang palakpakan. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ang social media ay napuno ng hashtag "Nagtahanan ang Pag-asa". Ang kwento ni Alara ay naging viral. Mula sa isang asawang mukhang pera, naging simbolo siya ng katatagan at pag-asa. Bumuhos ang tulong. Isang malaking construction supply company ang tumawag at nag-alok ng malaking diskwento sa lahat ng materyales. Isang grupo ng mga batang arkitekto ang nag-email at nag-volunteer na tumulong sa disenyo. Dumagsa ang mga maliliit na donasyon mula sa mga ordinaryong tao na naantig sa kanyang kwento. Sa kabilang panig ng lungsod, sa malamig at malawak na opisina niya, pinanood ni Marco ang lahat sa isang malaking flat-screen TV. Nakikita niya si Alara sa balita. Hindi umiiyak o nagmamakaawa, kundi nakangiti habang sinusuri ang blueprints kasama ang mga volunteer. Nakikita niya kung paanong ang bawat atake na ibinato niya sa asawa ay ginawa nitong pundasyon ng isang bagay na maganda. Sa sobrang galit, ibinato niya ang remote control sa TV, dahilan para mabasag ang screen nito. Ang kanyang perpektong plano ay hindi lang pumalpak. Sumabog ito sa sarili niyang mukha. Isang linggo ang lumipas. Sa isang bakanteng lote, sa labas ng syudad, ginanap ang isang maliit na groundbreaking ceremony. Naroon si Alara, kasama ang mga unang benepisyaryo ng proyekto at ang mga taong tumulong sa kanya. Kumuha siya ng isang pala at kahit halatang nahihirapan dahil sa kanyang tiyan, siya mismo ang kumuha ng unang buhos ng semento. Pagkatapos, kinuha niya ang isang brick at maingat na inilapag ito sa pundasyon, ang unang laryo ng tahanan ng Pag-asa. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman niya ang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan na para bang sumasang-ayon ito sa kanyang ginagawa. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang apartment, pagod ngunit masaya, binuksan niya ang kanyang laptop. Habang tinitingnan ang mga litrato mula sa seremonya, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing ito sa isang hindi pamilyar na address at wala itong subject. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang linya lang. Alam ko ang ginagawa ni Marco. Sinundan ito ng isa pang pangungusap, isang tanong na nagpatigil sa kanyang paghinga. Gusto mo ba ng tulong? Ang pangalan niya ay Isabel. Pero sa mga nakaraang buwan, pakiramdam niya ay isa lang siyang anino. Ang anino ni Marco Sandoval. Sa simula, ang lahat ay parang isang fairy tale. Siya, isang matalinong finance officer, ay nahulog sa karisma ng isang makapangyarihang CEO. Ipinangako sa kanya ni Marco ang buong mundo. Isang buhay na malayo sa Pilipinas. Isang buhay kung saan siya na ang magiging reyna, hindi na ang pangalawa. Ang kailangan lang niyang gawin ay tulungan ito. Gamitin ang kanyang kaalaman sa pananalapi para maingat na mailipat ang kanilang pera sa mga accounts sa ibang bansa. Tinawag niya itong paghahanda para sa aming kinabukasan at naniwala siya. Ngunit ang fairy tale ay unti-unting naging isang bangungot. Nagsimula ito nang ma-freeze ang mga account. Ang Marco, na kilala niyang kalmado at laging may control, ay naging isang halimaw. Mainitin ang ulo, palaging galit at mapanisi. Pagkatapos,
Ang plano nitong sirain si Alara sa media ay bumalik sa kanila na parang isang sampal. Ang tahanan ng pag-asa ay naging usap-usapan at si Alara ay naging isang bayani. Lalong naging desperado si Marco. Isang hapon, ipinatawag siya ni Marco sa opisina nito. Ang dating init sa mga mata nito kapag tumitingin sa kanya ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Kailangan nating bilisan ang paglipat ng natitirang pondo, Isabel. Sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. May mga investor na nagiging impatient na. Paano? Naka-freeze pa rin ang lahat. Sagot ni Isabel, ang kaba ay naririnig sa kanyang boses. May mga paraan, sabi ni Marco. May inilapag itong mga dokumento sa mesa. Kailangan mo lang pirmahan ang mga ito. Mga authorization para sa mga bagong investment vehicles. Malinis ito. Hindi matutrace pabalik sa atin. Nag-alinlangan si Isabel. Marco, delikado to. Kung mahuli tayo, hindi tayo mahuhuli. Putol ni Marco. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Tiwala ka lang sa akin, mahal. Ito na ang huling hakbang. Pagkatapos nito, aalis na tayo. Tayong dalawa lang. Ang mga salitang iyon ang laging nagpapahina sa kanya. Dahil sa pag-asang iyon, pumikit siya at pumirma. Ibinigay niya ang kanyang digital signature. Ang tiwala niya. Hindi niya alam na iyon na pala ang hatol sa kanyang sarili. Makalipas ang 2 araw, habang nag-aayos siya sa kanyang kondo para sa isang hapunan na ipinangako ni Marco, may malakas na kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito si Marco. Pagbukas niya, 3 lalaking nakasuot ng barong ang sumalubong sa kanya. May ipinakita silang isang dokumento, isang search warrant. Miss Isabel Reyes, iniimbitahan ka namin sa aming opisina para sagutin ang ilang mga katanungan tungkol sa mga alegasyon ng money laundering at economic sabotage laban sa Sandoval Corporation. Parang gumuho ang mundo ni Isabel. Ano? Hindi. Wala akong alam dyan. Talaga po ba, ma'am? Tanong ng isa sa mga ahente. May hawak na folder. Dahil ang lahat ng mga kahinahinalang transaksyon na ito, binuklat nito ang mga papel, ay dumaan sa inyong terminal at may basbas ng inyong digital signature. Pinagpawisan ng malamig si Isabel ang mga dokumentong pinirmahan niya, ang mga investment vehicles na sinabi ni Marco. Iyon pala ay mga peking kumpanya na ginagamit para labhan ng pera at lahat ng ebidensya nakaturo sa kanya. Si Marco Sandoval ang nag-utos sa akin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngumiti lang ng mapait ang ahente. Lahat sila ay nagsasabi niyan, ma'am, pero ang ebidensya ay nasa pangalan ninyo. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng mga ahente, tinawagan niya si Marco. Umaasang isa lang itong malaking pagkakamali. Sumagot ito sa 3 ring. Marco, tulungan mo ako. Dinala ako ng mga... Pasensya na, Isabel. Sabi ng malamig na boses ni Marco sa kabilang linya. Walang bakas ng anumang emosyon. Ginawa mo ang pinili mo. Sana ay natuto ka. Ano? Anong ibig mong sabihin? Marco, wag mo namang gawin sa akin to. Goodbye, Isabel. Click. Ibinaba na nito ang telepono. Sinubukan niyang tawagan ulit, pero hindi na ito sumasagot. Binablock na siya. Siya ang ginawang pain, ang tupa na ihahain para iligtas ang sarili niya. Ang reyna na isinakripisyo sa isang laro ng chess. Naupo siya sa loob ng sasakyan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Nawala na ang lahat. Ang pangarap niya, ang kinabukasan niya, ang kalayaan niya. Ang natira na lang ay ang nag-aapoy na galit at ang uhaw para sa paghihiganti. Habang iniisip niya ang kanyang sitwasyon, biglang pumasok sa isip niya ang isang imahe. Si Alara, nakatayo sa isang construction site, hawak ang isang laryo, nagtatayo ng pag-asa mula sa pagkawasak.
Si Alara. Ang babaeng sinira niya ang buhay. Ang babaeng nasa parehong sitwasyon niya. Parehong biktima ng kasinungalingan ni Marco Sandoval. May isang huling baraha pa siya. Isang baraha na hindi alam ni Marco na hawak niya. Pagdating nila sa interrogation room, bago pa man magsimulang magtanong ang mga ahente, tumingala si Isabel. Ang kanyang mga mata, bagamat namumugto, ay puno na ngayon ng isang bagong determinasyon. May kailangan akong tawagan, sabi niya sa matigas na boses. Abogado ni Alarampe. Ang tawag ay dumating mula kay Attorney Romero. Alara, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay may halong pagka-alerto. Mayroon akong kliyenteng gustong makipag-usap sa'yo. O mas tamang sabihin na may isang taong gustong mag-alok ng impormasyon, pero gusto niyang ikaw mismo ang kausapin. Sino po? Tanong ni Alara, habang sinusuri ang mga papeles ng proyekto sa kanyang maliit na apartment. Nag-atubili saglit ang abogado. Si Isabel Reyes. Nabitawan ni Alara ang hawak niyang ballpen. Ang pangalan na iyon, ang pangalan na sumira sa kanyang mundo, ay bumalik para muling guluhin siya. Anong kailangan niya? Tanong ni Alara. Ang bawat salita ay may bahid ng yelo. Gusto niyang makipagtulungan, sagot ni Attorney Romero. Sabi niya, may hawak siyang ebidensya na magdidiin ng husto kay Marco, hindi lang sa kaso ninyo, kundi sa mas malalaking bagay. Katahimikan. Ang unang reaksyon ni Alara ay isang matinding pagtanggi. Bakit niya kakausapin ng babaeng yon? Ang babaeng naging dahilan ng kanyang mga hindi tulog na gabi, ng kanyang mga luhang pumatak sa dilim. Ang babaeng kabit ng kanyang asawa. Ngunit ang arkitektong bahagi ng kanyang pag-iisip ay nagsimulang gumana. Ang isang magaling na arkitekto ay hindi tumitingin sa isang material bilang basura. Tinitingnan niya kung paano ito magagamit. At si Isabel, gaano man kasama ang tingin niya rito, ay isang material. Isang material na maaaring maging susi sa pagbuo ng hustisya. Sige, sabi ni Alara. Ang kanyang desisyon ay kasing bigat ng semento. Makikipagkita ako sa kanya. Ang lugar na napili ay isang maliit at hindi gaanong kilalang coffee shop sa gilid ng Makati. Dumating si Alara 10 minuto bago ang napag-usapang oras. Umupo siya sa isang sulok kung saan tanaw niya ang pinto. Bawat segundong lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Paano niya haharapin ang babaeng ito? Anong sasabihin niya? Eksaktong 3:00 ng hapon, pumasok si Isabel. Malayo sa babaeng nakikita niya sa mga social media posts ni Marco noon. Isang babaeng palaging nakangiti, glamorosa, at puno ng kumpiyansa. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay payat, maputla, at ang kanyang mga mata ay namumugto. May malalaking itim na bilog sa ilalim. Nakasuot lang ito ng simpleng blusa at pantalon, at ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng takot at pagod. Naupo si Isabel sa tapat niya, hindi makatingin ng diretsyo. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita, ng sakit at ng galit. Salamat sa pagdating. Basag ni Isabel sa katahimikan. Ang kanyang boses ay paos. Hindi sumagot si Alara. Naghintay lang siya. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo, sabi ni Isabel. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Nakita ni Alara ang desperasyon sa mga mata nito. Sinira ko ang pamilya mo. At habang buhay kong pagsisisihan yun. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alara. Tapos ka na ba? Dahil kung nandito ka lang para mag-sorry, nagsasayang ka lang ng oras. Napalunok si Isabel. Tila tinamaan sa sinabi ni Alara. Hindi. Nandito ako dahil pareho tayong biktima ni Marco. Huwag mo akong isama sa'yo. Mabilis na sagot ni Alara. Ako ang asawa. Ikaw ang pinili. Pinili? Tumawa si Isabel nang walang saya. Pinili niya akong gawing pain. Ginamit niya ako para sa kanyang mga illegal na transaksyon. At nang malapit na siyang masunog,
Ako ang una niyang itinulak sa apoy. Dito na nagsimulang magkwento si Isabel. Inilahad niya ang lahat. Ang pangako ni Marco, ang mga kumpanyang ginawa nila, ang mga transaction sa money laundering, at ang huli, ang pagtatraidor ni Marco sa kanya. Habang nagsasalita si Isabel, unti-unting napapalitan ng pagkaintindi ang galit sa puso ni Alara. Nakikita niya sa babaeng ito hindi na ang isang karibal, kundi ang isang salamin ng sarili niya. Isang babaeng nabulag sa pag-ibig at tiwala at sinamantala ng parehong lalaki. Hindi ko hinihiling ang patawad mo. Pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. May kinuha siya sa kanyang bag, isang maliit, metal na bagay. Hinihiling ko ang tulong mo at bilang kapalit, dahan-dahan niyang itinulak ang isang silver na USB drive sa ibabaw ng mesa papunta kay Alara. Ibibigay ko sa iyo si Marco Sandoval. Napatingin si Alara sa USB drive na parang isa itong ahas. Nandyan lahat, Alara, sabi ni Isabel. Mga kopya ng emails, recordings ng mga usapan namin ni Marco tungkol sa pera. Mga spreadsheets ng mga peking kumpanya. Lahat ng kailangan mo para hindi lang siya ma-annul, kundi para ipakulong siya habang buhay. Tumingin si Alara mula sa USB papunta sa mga mata ni Isabel. Ano ang gusto mong kapalit? Tulungan mo akong makakuha ng mas magaan na sentensya. Mabilis na sagot ni Isabel. Payuhan ako ng abogado mo. Hayaan mo akong maging state witness. Sasabihin ko ang lahat sa mga awtoridad. Basta't wag mo akong pabayaan na mabulok sa kulungan ng mag-isa. Ito na. Ang sandata na tatapos sa digmaan, nasa harap na niya. Inaalok ng taong pinakakinasusuklaman niya. Ang isip niya ay nagtatalo. Ang isang bahagi niya ay gustong itaboy si Isabel. Isigaw na dapat lang siyang magdusa. Ngunit ang isa pang bahagi, ang ina sa loob niya, ang babaeng lumalaban para sa kinabukasan ng kanyang anak, ay nagsasabing iba. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa nasirang puso. Tungkol na ito sa hustisya. Tungkol ito sa pagtiyak na hindi na makapanakit pa si Marco kanino man. Tinitigan niya ang mga mata ni Isabel. Nakita niya roon ang pagsisisi, oo. Pero higit sa lahat, nakita niya ang takot. Ang parehong takot na naramdaman niya noong gabing gumuho ang kanyang mundo. Dahan-dahan, iniabot ni Alara ang kanyang kamay. Hindi para hawakan ang kamay ni Isabel, kundi para pulutin ang malamig na metal ng USB drive. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel. Ang kanyang sariling mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malamig at matibay na determinasyon. Sige, magtulungan tayo, sabi ni Alara. Ang kanyang boses ay pinal at walang pag-aalinlangan. Pero sa isang kondisyon. Marco. May anay na kumakain sa loob ni Marco Sandoval. Hindi siya mapakali. Sa loob ng kanyang opisina, pabalik-balik siya sa paglalakad na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang bawat anino sa sulok ay tila isang kalaban. Ang bawat tunog ng telepono ay parang isang hatol. Alam niyang nag-usap na si Alara at si Isabel. Mayroon siyang mga mata at tainga sa lahat ng dako. Isang maliit na pabor mula sa isang security manager ng coffee shop ang nagkumpirma ng kanyang pinakamasamang kinatatakutan. Ang dalawang babaeng sinira niya ang buhay ay nagsanibwersa na. Lintik! Sigaw niya at ibinagsak ang isang folder sa kanyang mesa. Nagsabog ang mga papeles sa sahig. Hawak ni Isabel ang lahat. Ang mga recording, ang mga dokumento. Siya ang nag-iisang taong nakakaalam ng buong lawak ng kanyang mga ilegal na operasyon. At ngayon, ang lahat ng impormasyong yon ay nasa kamay na ni Alara. Ang kanyang abogado ay nagbabala na sa kanya. Marco, kung totoo ang sinasabi mo, kailangan mo nang maghanda. Pwede kang makasuhan ng economic sabotage, life imprisonment. Yan, life imprisonment. Habang buhay na pagkabulok sa isang kulungan. Hindi siya papayag.
Si Marco Sandoval ay hindi natatalo. Isang madilim na ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang desperadong hakbang. Kung hahatakin siya pababa, isasama niya ang lahat. Lalo na ang taong naging dahilan ng lahat ng ito. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Mayroon na lang siyang isang baraha na natitira. Ang kahinaan ni Alara. Ang nag-iisang bagay na alam niyang mas mahalaga pa sa hustisya para sa babae. POV. Alara. May kakaibang kapayapaan sa construction site ng tahanan ng Pag-asa. Ang tunog ng mga martilyo, ang amoy ng sariwang semento, ang sigla ng mga manggagawa. Lahat ng ito ay musika sa pandinig ni Alara. Dito, sa gitna ng nabubuong mga pangarap, nakakalimutan niya ang gulo ng kanyang buhay. Dito, siya ay hindi biktima, siya ay isang tagapagtayo. Ma'am Alara, maganda po ang pagkakagawa ng pundasyon sa ikalawang unit, sabi ng kanyang foreman, si Mang Tonyo. Salamat po Mang Tonyo, nakangiting sagot ni Alara habang hinahaplos ang kanyang tiyan na mas lalo pang lumalaki. Siguraduhin po nating matibay. Buhay ng mga mag-iina ang nakasalalay diyan. Habang naglalakad siya sa paligid, may naramdaman siyang kakaiba. Isang malamig na pakiramdam sa kanyang batok. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanya mula sa malayo. Lumingon siya, pero wala siyang nakitang kakaiba. Mga puno lang at ang kalsada sa di kalayuan. Ipinagsawalang bahala niya ito. Guni-guni lang siguro. Nagpatuloy siya sa pag-iikot, kausap ang mga trabahador. Nang biglang may isang itim na kotse ang huminto sa mismong tapat ng gate ng site. Bumukas ang pinto at bumaba si Marco. Natigilan ang lahat ng manggagawa. Ang masayang ingay ng konstruksyon ay biglang napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Si Marco ay hindi na ang eleganteng at makisig na lalaking minahal niya. Namamayat ito. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may apoy sa loob. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na para bang hindi na niya inaalagaan ang kanyang sarili. Naglakad ito papasok. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alara. Isang tingin na puno ng galit, ng desperasyon, at ng isang bagay na mas madilim. Marco, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alara. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Agad na inilagay niya ang isang kamay sa kanyang tiyan, isang kilos ng proteksyon. Hindi sumagot si Marco. Nagpatuloy lang ito sa paglapit hanggang sa isang dipa na lang ang layo nila sa isa't isa. Gusto mo ba talagang ituloy ito, Alara? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Masaya ka na ba? Na makikita mo akong nakakulong? Ang gusto ko lang ay hustisya, matapang na sagot ni Alara. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Hustisya? Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Alara. Napadaing si Alara sa sakit. Lumapit ang ilang manggagawa para tumulong pero tiningnan sila ng masama ni Marco. Subukan ninyong lumapit. Ibinaba ni Marco ang kanyang muka, malapit sa tainga ni Alara. Ang kanyang hininga ay amoy alak at sigarilyo. Ang kanyang bulong ay parang lason na gumapang sa kanyang pandinig. Itigil mo to, bulong ni Marco. Itigil mo ang lahat ng ito o sisiguraduhin kong hindi lang ako ang babagsak. Humigpit ang hawak niya sa braso ni Alara. Baka hindi na nga umabot sa mundo ang anak mo. Parang isang baldeng puno ng yelo ang ibinuhos sa buong katawan ni Alara. Nawala ang kanyang tapang, nawala ang kanyang galit. Ang natira na lang ay ang purong takot. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa munting buhay sa loob niya. Binitawan siya ni Marco ng marahas. Napaurong si Alara. Tinalikuran siya ni Marco at naglakad pabalik sa kanyang kotse na parang walang nangyari. Iniwan si Alara na nanginginig sa gitna ng natahimik na construction site. Nang mawala na ang kotse ni Marco sa paningin,
Doon na bumigay ang mga tuhod ni Alara. Napaluhod siya sa lupa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa mga nakaraang buwan, ang lahat ng katatagan na ipinakita niya sa buong mundo, ay biglang naglaho. Ang naiwan ay isang ina na takot na takot. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Atty. Romero. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Alara ay basag at puno ng luhang hindi niya mapigilan. "Attorney," sabi niya, humihikbi. "Kailangan na nating tapusin to bago pa huli ang lahat." Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw at mga taong may mahahalagang pangalan sa mundo ng negosyo. Ito ang araw ng grand launch ng pinakabagong proyekto ng Sandoval Corporation. Sa entablado, nakatayo si Marco Sandoval. Suot ang kanyang pinakamagandang suit, pilit na ibinabalik ang imahe ng isang matagumpay at hindi matinag na CEO. Para sa mga hindi nakakaalam, isa itong pagtitipon ng tagumpay. Ngunit para kay Marco, ito ang kanyang huling desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang lumulubog na barko. Isang palabas para pakalmahin ang kanyang mga investor na nagiging mainipin na. Ang Sandoval Corporation ay laging naninindigan sa integridad at tiwala. Deklara ni Marco sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. At ang proyektong ito ang magpapatunay na kami pa rin ang nangunguna sa industriya. Habang nagsasalita siya, sa loob ng isang itim na van na nakaparada sa tapat ng hotel, 2 babae ang tahimik na nanonoosod ng live feed mula sa isang laptop. "Handa ka na ba?" tanong ni Alara. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang malaking tiyan na para bang sinasabi sa kanyang anak na maging matatag. Sa tabi niya, tumango si Isabel. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang matigas na determinasyon. "Ipinanganak akong handa para sa araw na to. Ito na ang araw ng paghuhukom." Ang kondisyon na ibinigay ni Alara kay Isabel ay simple lang. Hindi sila kikilos hanggat hindi pa nakakalap ang lahat ng hindi matitinag na ebidensya, at hindi sila aatake hanggat hindi pa handa ang mga awtoridad. Pagkatapos ng pagbabanta ni Marco sa construction site, alam ni Alara na kailangan nilang tapusin ito sa isang malaki at hindi matatakasang paraan. Sa loob ng ballroom, ipinagpatuloy ni Marco ang kanyang talumpati. "Kaya naman, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang The Phoenix Tower." Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang bumukas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok si Atty. Celso Romero kasama ang isang grupo ng mga ahente mula sa Anti-Money Laundering Council. "Sandali lang!" sigaw ni Atty. Romero. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng lahat. "Marco Sandoval, sa ngalan ng batas, kailangan mong sumama sa amin." Natigilan si Marco. Ang lahat ng mga bisita ay napalingon, naguguluhan. "Ano ang ibig sabihin nito?" kunot noong tanong ni Marco. Sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. "Isa itong private event." Ngumiti si Atty. Romero. "Hindi na ngayon." Sa isang iglap, ang malalaking screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng disenyo ng Phoenix Tower ay biglang nagbago. Ang unang lumabas ay isang email. Isang email mula kay Marco papunta kay Isabel na may detalyadong instruksyon kung paano itatago ang isang malaking halaga ng pera sa isang pekeng kumpanya. Sunod, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong silid. "Konting tiis na lang, mahal. Once matransfer lahat ng assets sa international accounts, wala nang habol ang buntis na yon." Ang boses ni Marco. Malinaw na malinaw. Ang mga bulungan sa mga manonood ay nagsimulang lumakas.
Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya sa screen, mga bank statement, mga litrato ng mga dokumentong may pekeng pirma, at ang pinakamatindi sa lahat, isang video recording mula sa isang hidden camera sa opisina ni Isabel. Sa video, malinaw na maririnig si Marco na tinatalakay ang paggamit ng pondo mula sa isang government infrastructure project para sa kanilang money laundering scheme. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang daan para makatakas, ngunit huli na ang lahat. Ang mga ahente ay nasa paanan na ng entablado. Habang papalapit ang mga autoridad para pusasan siya, ang kanyang mga mata ay galit na naghahanap sa gitna ng mga tao. At doon, sa may pintuan nakita niya ito, si Alara. Nakatayo, ang kanyang mga mata ay diretso at hindi natitinag. Sa tabi niya, si Isabel, ang kanyang asawa at ang kanyang kabit. Magkasama. Ang dalawang reyna na sinubukan niyang laruin ay ang siya palang wawasak sa kanyang kaharian. Ikaw! Sigaw ni Marco. Itinuturo si Alara habang kinakabitan ng posas ng mga ahente. Papatayin kita! Papatayin ko kayo! Ang mga kamera ng media na naroon para sa launch ay nagsimulang mag-flash ng walang tigil. Ang pag-aresto kay Marco Sandoval ay naging live na palabas. Ang kanyang pagbagsak ay nasaksihan ng buong mundo. Habang inilalabas si Marco ng ballroom, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at hindi pa rin makapaniwala. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Alara ang isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito nang mahigpit. Napatingin siya sa sahig. Isang basa ang unti-unting kumakalat sa kanyang paanan. Pumutok na ang kanyang panubigan. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng biglaang pag-aalala. Isabel, sabi niya, ang kanyang hininga ay nagsisimulang maging mabigat. Magsisimula na. Alara, lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol kay Marco Sandoval ay unti-unti nang nawala sa mga headline. Pagkatapos ng isang mabilis at napakapublikong paglilitis, hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong economic sabotage. Ang Sandoval Corporation, isang imperyong itinayo sa kasinungalingan, ay tuluyang gumuho at naging abo. Si Isabel Reyes, dahil sa kanyang buong kooperasyon bilang state witness, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya. Nakatakda siyang makalaya pagkatapos ng ilang taon. Minsan, nagpapadala siya ng sulat kay Alara mula sa kulungan. Mga sulat na hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa pag-asa para sa hinaharap. Hindi sila magkaibigan, pero meron silang isang ugnayan na sila lang ang nakakaintindi. Isang ugnayan na nabuo mula sa abo ng isang pagkawasak. Para kay Alara, ang mga nakaraang buwan ay isang malabong panaginip. Ang tanging malinaw sa kanyang alaala ay ang gabing isinugod siya sa ospital, ang sakit ng panganganak, at ang unang iyak ng isang munting anghel na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Aurora, bulong ni Alara sa kanyang natutulog na anak. Ang pangalan ay nangangahulugang Liwayway. Ang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang gabi. Magkayakap silang dalawa sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment. Ito ang kanilang mundo ngayon. Tahimik, simple, at puno ng kapayapaan. Isang hapon, habang pinapanood ni Alara ang kanyang anak na natutulog sa kuna, isang balita sa TV ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay isang feature story tungkol sa isang natatanging proyekto sa labas ng syudad. Ang tahanan ng pag-asa, sabi ng reporter sa TV, na dating simbolo lang ng personal na laban ng arkitektong si Alara Sandoval, ay isa na ngayong ganap na komunidad. 5 bahay na ang nakatayo, at 5 pang pamilya ng mga single mothers ang nabigyan ng pagkakataong magsimulang muli. Ipinakita sa screen ang mga imahe ng mga bahay na simple pero matibay, may maliliit na hardin sa harapan. Ipinakita rin ang mga ngiti ng mga nanay at ang masayang paglalaro ng kanilang mga anak.
Nang araw na yon, nagpasya si Alara na dalawin ang lugar. Pagdating niya sa site, ang dating bakanting lote ay isa ng buhay na pamayanan. May mga batang naghahabulan sa damuhan. May mga nanay na nag-uusap habang naglalaba. May amoy ng nilulutong pagkain sa hangin. Lumapit sa kanya ang isa sa mga unang benepisyaryo, si Nanay Elena. "Ma'am Alara, kayo po pala." Masayang bati nito. "Halika kayo, magkape po muna tayo." Naupo si Alara sa isang maliit na upuan sa labas ng bahay ni Nanay Elena habang karga-karga si Aurora. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang ginintuang sinag nito ay tumatama sa mga bubong ng mga bahay na dati nasa isip at papel lamang niya. "Alam niyo po, ma'am," sabi ni Nanay Elena habang inaabot sa kanya ang isang tasa ng kape. "Dati, akala ko wala nang pag-asa ang buhay namin ng mga anak ko. Pero dahil sa bahay na to, dahil sa inyo, natuto kaming mangarap ulit." Napangiti si Alara. Isang nangiting totoo mula sa puso. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay ang galit at ang pagnanais na makita ang hustisya. Ngayon, habang nakaupo siya rito, sa gitna ng mga buhay na binago niya, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa tagumpay. Naramdaman niya ang kapayapaan. Nahanap niya ang kanyang sarili, hindi sa pagwasak ng isang imperyo, kundi sa pagtatayo ng isang komunidad. Ang kanyang paggaling ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa pagbibigay. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Tumingin siya sa paligid, sa mga bahay, sa mga pamilya, sa mga ngiti. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Ito ang kanyang tunay na tahanan. "Ito ang tahanan natin, anak," bulong niya kay Aurora habang isang butil ng luha, isang luha ng purong kaligayahan, ang pumatak mula sa kanyang mata. "Tayo ang gumawa nito.